First 500 kilometers na tinakbo nitong ating Honda Click, ito po ang ating kauna-unahang gagawin. Una po dyan is check oil level. So tingnan nyo po kung nasa tama pa po yung level nitong inyong langis. Then pangalawa po is kung kaya nyo ay mag-change oil na po kayo. Para lang po, hindi po nare-recommend yung first 500 kilometers at yung pag-change oil ng DIY ng ating owner's manual. Kundi ang nare-recommend niya po is yung first change oil is 1,000 km at yung pag-change oil naman ay sa kasa po ginagawa. So bahala po kayo mga pare ko. Kayo po yung masusunod dahil kayo po yung may-ari nitong inyong motor. Kung mag-change oil po tayo, since ito na po yung first change oil nitong ating motor, ay sasabay na rin po natin checkin at linisin yung ating oil strainer. Kumbaga, 2 birds in 1 stone po yung ating gagawin ngayon. Tara po, sabayin nyo na ako at ang kauna-una po natin gagawin pag malamig po itong ating motor ay painitin po natin ng 3 to 5 minutes. So, ideal lamang po at huwag nyo po siyang bibiritin. After 3 to 5 minutes ay patay na po natin at palamigin po natin siya ng 3 minutes. Habang pinalalamig po natin is i-prepare na po natin itong ating gagamitin. Sa gagamitin, ang kauna-unahan po ay itong dalawang socket, isang size 12 at isang size 17. Itong size 12 ang ginagamit po natin sa ating oil drain bolt at ito naman size 17 ang ginagamit natin sa ating oil strainer cap. Siyempre, kailangan po nito ng wrench, either fixed wrench or ratchet. Ito naman po ang gagamitin nating panluwag. And then itong ating torque wrench ang gagamitin naman natin panghigpit. And then syempre yung sahuran po nitong ating langis. At kung bakit ganito po yung ating ginagamit dito sa ating Honda Click, ayan, mamaya nyo po makikita. At syempre basahan, yan o, pangkuskus. At lastly syempre ay yung langis na ating gagamitin. Since nasa break-in period pa po itong ating motor, ang kailangan po natin langis ay hindi po yung mamahalin or synthetic base oil, kundi yung mumurahin lamang po at mineral base oil. Kasi pagdating po ng 1,000 ay papalitan din po natin to. At yan na po, pwede na po tayong gumamit ng mga mamahalin at synthetic base oil. At any brand mga pare ko, pwede po. So wala pong problema yan. Basta importante is pasok po to sa nire-required na specification ng ating Honda Click. Lalo na po yung tatlo na to. Itong JASO, itong API at yung kanyang viscosity. So sa hindi pa po masyadong kabisado ay sundan nyo lang po yung ating video. At pagkatapos po ng 3 minutes at medyo malamig na po itong ating makina ay buksan nyo po itong inyong dipstick. Yan. At patong nyo lang pong ganon para mabilis pong bumaba yung ating langis mamaya pag tinanggal po natin itong ating oil drain bolt. Sa ilalim makakita po kayo ng pinakamalaking bolt at ito po yon. Ito po kasi yung ating oil drain bolt. So nag-iisa lang po yan at yan po ay may size 12 na socket. Yes. At kung makikita nyo mga pare ko yung design nya, once na tumulo po yung langis ay dito po tatama sa ating center stand. Kaya pag ganitong klase po yung ginamit nyo na pansahod ng langis ay hindi po siya masushoot kasi tatama po siya sa ating center stand. Ang nire-recommend po na gamitin nyo ay yung ganito, yung lapad. At yung lapad po is itatawag nyo ng kante itong ating motor. Ayan o. At saka nyo ipapasok itong ating pansahod at presto, ayan mga pare ko walang problema dahil once na tumama po yan dito sa ating center stand ay dyan po siya mapupunta sa ating panahod. Doon po ay tatanggalin po natin itong ating oil drain bolt at lagyan na po natin itong ating socket. At kung nalilito po kayo kung saan po yung turns ng paluwag is ito po yung ating bolt. Siyempre ang pahigpit po ay pakanan at yung paluwag po is pakaliwa. Kung babaliktarin po natin yung pahigpit po ay paganon and then yung paluwag po ay paganon. So papunta po tayo sa kaliwa yung palo natin. Dito palo lang so mahigpit po yan, nakatorque po kasi yan sa unang bukas. And then yun pare ko at ito tanggalin na po natin siya at hayaan nyo na pong tumulo yung langis. Yun diba mga pare ko, simpleng simple at wala pong kakalat-kalat sa paligid. At kung makita nyo, naiwan po yung kanyang washer or seal washer. Positive mga pare ko, nakadikit pa po sa makina natin.
wala pong kickstart tong ating motor na makatulong po sana sa pag-fully drain ng ating langis. At hindi ko naman po nire-recommend na gumamit po kayo ng hangin or either naman na blower pang fully drain dito. Baka po kasi kung ano po yung pumasok sa ating makina. Ang sinasuggest ko lang po is alog-alogin nyo lang po itong yung motor or either naman ay itiwa-tiwarik nyo para makatulong sa pag-fully drain nitong ating langis. At habang hinihintay po natin matotally drain itong ating langis doon sa ating makina, isabay na rin po natin yung pag-check at paglilinis nitong ating oil strainer. At ang kailangan po natin dito ay size 17 na socket wrench. At sa pagluluwag naman is pakaliwa po, so pa ganun. Kaya itong ating socket wrench, yung balo natin ay pababa. So paano natin siyang pababa? Yung mga pakay kayo, diba? Medyo lalagyan nyo po ng persang patulak dahil ito po ay spring loaded at nakakatulong po yung pagtulak sa kanya para hindi po siya mahigpit. Ayun. At tingnan nyo po yung kanyang orientation para hindi po kayo magkamali sa pagbabalik mamaya. Diba? Ganyan-ganyan po yung kanyang orientation. At tanggalin po natin yung kanyang oil strainer. Ito yung mga pare ko, meron po siyang kanting dumi. Ayan po yung ating tatanggalin. Meron lang siyang mga balahibo. Ayan o. At yan po yung ating iiwasan na bumara sa ating oil strainer. Sa paglilinis itong ating oil strainer, ang gamit ko lang po dito ay ihip. Hinihipan po natin dito para lumabas po yung dumi dito. Kasi pag ganun po yung orientation ng pasok ng langis niyan. Kaya dito lang po may ipon yung dumi. And then ito, pwede po tayong gumamit ng toothbrush na gamit para naman totally clean yung ating oil strainer. Like po dito sa ating oil strainer cap. Since wala na po itong problema at malinis naman, pwede na rin natin itong ganto-gantohin na lamang. Ayan, no? Sa pagbabalik po nitong ating oil strainer ay hindi po tayo magkakamali at ganyan po yung kanyang orientation. Dahil kung makikita nyo naman po yung papasukan niya, ayun, may butas po doon at doon po pumapasok yung langis. At bago po pumasok dyan ay sasalain po nitong oil strainer. At pag pumasok na po itong ating oil strainer, ay makikita nyo nasa loob po yung butas at hindi po siya matatakpan. Ayan. Tignan po natin siya. Sa pagbabalik naman, wala po tayong tools na gagamitin kundi kamay-kamay lamang. At hand-tight naman po yung ating gagawin. Since na mayroon po siyang compression spring, kailangan po natin siyang itulak at ikutin. Ayan. After po natin ma-hand-tight, ay higpitan na po natin siya gamit po itong ating torque wrench. At yung standard na torque po para dito, wala po tayo para sa Honda kundi sa Yamaha lamang. At yung sa Yamaha ay nasa 20 Newton meter. So gagamit po tayo ng torque wrench para hindi po tayo ma-over tight. Yun mga pare, isa pa. Yun, perfect. So nasa tamang torque na po itong ating oil strainer cap. Kung wala pong torque wrench, pwede naman po yung ordinary wrench na lamang. Basta importante lang is yung tamang higpit niya. At gayahin nyo lang po at tansyahin nyo yung pagkakaluwag niya nung una nyo siyang binuksan. Sunod po natin nalagay ay itong ating oil drain bolt. At standard po ay kailangan po natin palitan yung kanyang seal washer. Pero sa atin po, ever since ay hindi po tayo nagpapalit nito. Basta importante ay nasa tamang torque lang po yung ating paghihigpit para iwas durog ng oil seal. Hand-tight lang muna at saka po natin ito torque. Yung standard torque po ng Honda sa kanilang drain bolt is around 24 Newton meter at yung Yamaha naman is 22. So sa atin naman po ay 22 na lamang at tingin ko okay naman din po yun. Yun mga kares. Yun, standard na po yung ating torque sa ating oil drain bolt. At lastly, langis na po. At kung makikita nyo po yung ating imbudo, meron din po siyang strainer para kahit na po itong ating foil ay hindi po siya makakalusot accidentally. At yung dami po pala ng ating langis is 800 ml or 0.8 liters. After po natin malagyan ng langis, pandarin po natin itong ating motor ng 3 to 5 minutes at saka po ulit tayo mag-check ng ating oil level. So punasan muna po natin at saka po natin siya insert nang hindi po natin siya ini-screw. And then checkin ulit natin. Ay mga pare ko, okay na po to at nasa
ibabaw po itong ating langis, at dapat po kasi nasa ibabaw or nasa gitna. Pag mababa pa po dito sa pinakadulo, yan, kailangan po natin siyang i-add ng langis. So itong sa atin, okay na po to, at sigurado mababawasan pa po yan once na totally umandar po itong ating motor. So very good, at ready to use na po ulit itong ating si Honda Click. At yan po yung ating gagawin sa first 500 kilometers na tinakbo nitong ating si Honda Click, yung mag-check po tayo ng ating oil level. At yan po ang kay Honda, pero ang binasihan ko po kasi ay itong kay Yamaha. Sa kanyang first 500 kilometer ay dapat na raw po tayong mag-change oil at maglinis ng ating oil strainer. Pero hindi pa po yan tapos, dahil meron pa po tayo sa panggagawin na napaka-importante din sa ating first 500 kilometers na tinakbo nitong ating motor. Yan po yung chichikin po natin, yung level nitong ating coolant, dahil napaka-importante din po na hindi po tayo matuyuan ng coolant dito sa ating makina. So kita-kits na lang po tayo dito mga pare ko sa ating next video.